Mga Mars at Par, ito ang scope of the day na nasagap natin ngayong araw. Hindi lahat ng pag-ibig ay dumarating na parang bagyo, maingay, magulo at puno ng eksena. Minsan ito'y dumarating ng tahimik, marahan at hindi inaasahan. Ganito ang bagong kabanata sa buhay ng veteranong aktor at TV host na si Edo Manzano na sa edad na 70 ay muling natagpuan ang pag-ibig, isang pag-ibig na hindi kailangang ipagsigawan kundi marahang damhin. Sa panahong inaakala ng marami na tapos na ang kanyang love story, tila kabaliktaran ang nangyari. Isang bagong simula ang kanyang binuksan, mas payapa, mas malalim at mas totoo. At ang babaeng nagbibigay ng bagong kulay sa kanyang puso, walang iba kundi si Ann Koisha. Hindi man siya kasing ingay ng mga personalidad sa showbiz, unti-unti naman siyang napapansin. Hindi dahil sa intriga, kundi dahil sa kakaibang presensya niya sa buhay ni Edo Manzano. Isang presensyang kalmado, simple at puno ng katahimikan. Sa likod ng makulay na buhay ni Edo, hindi makakaila ang mga relasyong minsan naging sentro ng usapan. Ang kanyang nakaraang pagsasama kay Belma Santos ay minsang hinahangaan ng buong bansa. Isang pag-iibigang nagbunga sa kanilang anak na si Luis Manzano. Sumunod dito ang kanyang relasyon sa respetadong journalist na si Pinky Webb, isang love story na inakala ng marami ay hantong sa kasalan, ngunit tahimik na nagwakas. Ngunit gaya ng sabi nga, ang pag-ibig ay walang pinipiling oras. Sa simpleng ngunit makahulugang paraan, ipinakilala ni Edo si Ann sa publiko. Walang engranding announcement, walang drama, tanging katotohanan lamang. Ayon sa mga nakasaksi sa kanila, hindi makakaila ang kanilang koneksyon. Hindi nila kailangan ng matitinding deklarasyon, sapat na ang mga simpleng sandali. Isang sabayang tawa, isang titig na puno ng kahulugan. At marahil dito nagiging kakaiba ang kanilang kwento. Sa panahong puno ng viral proposals at ingranding pagpapakita ng pagmamahal, pinili ni Edo at Ann ang isang mas tahimik na landas, isang pag-ibig na hindi naghahanap ng atensyon kundi ng tunay na koneksyon. Sapagkat sa ganitong yugto ng buhay, ang pag-ibig ay hindi na tungkol sa pagpapatunay sa iba, ito ay tungkol sa paghanap ng taong makakaintindi sa iyong katahimikan, respetuhin ang iyong nakaraan at pipiling manatili sa iyong tabi. Matapos ang mahabang panahon sa ilalim ng spotlight, tila natagpuan ni Edo ang isang pag-ibig na mas banayad, isang pag-ibig na hindi nagmamadali, marunong makinig at unti-unting lumalago. Isang pag-ibig na parang bulaklak, hindi minamadali ngunit siguradong namumulaklak sa tamang panahon. At marahil ito ang tunay na himala ng puso. Hindi ito tumatanda, hindi ito napapagod umasa, at hindi ito tumitigil sa paniniwala na may darating na taong makakasabay sa inyong paglalakbay. Sa edad na 70, kung kailan mainaasahan ng marami ang mga alaala na lamang natagpuan ni Edo Manzano ang isang bagay na mas malaga, ang pag-asa. Dahil minsan, hinayaan ng pag-iibig na maghintay hanggang sa maging handa ang puso nito. At kapag ito'y dumating, hindi ito sumisigaw. Marahan lamang nitong hahawakan ang inyong kamay. At sa huli, kung magiging mabait ang tadhana, ang huling pag-ibig sa buhay mo, ang siya palang magiging pinakamaganda sa buhay. Dalawang pusong magkasabay naglalakad patungo sa dapit hapon, nagbubulungan ang mga salitang walang kupa sa paglipas ng panahon. Natagpuan kita sa tamang panahon noong handa na ang puso ko.